Choose to be born twice and die only once. Alin ang pipiliin mo? Ipanganak ng 2 beses at minsang mamatay? O ipanganak ng minsan pero daranas ng 2 beses na kamatayan? Lahat ng tao na narito sa mundo ay isinilang ng minsan lang. At marami ang natutuwa sa ganoong pagsilang. Kaya nga kada taon ito ay ipinagdiriwang, ang tinatawag na birthday o kaarawan. Pero alam mo bang may mga tao na di lang ipinanganak ng minsan? Sila ang mapapalad na nakaranas ng ikalawang kapanganakan. Oo, 2 beses isinilang kaya 2 beses nilang inaalala ang kanilang kapanganakan. At totoong mapapalad sila dahil sa 2 beses nga na isinilang pero mamamatay naman ng minsan lang. Ang kapanganakan at kamatayan ay 2 pangyayari sa buhay na magkabaligtad sa kalagayan. At hindi maiiwasan ang ikalawa sa sandaling maganap ang nauna. Dahil ang darating, ang kamatayan sa malaot madali sa sinumang tao na isinilang sa mundong ito. Sabi nga, una-una lang. Ang pagsilang ng sanggol ay pinaghahandaan ng sinumang magulang, lalo na ng isang ina. Hikahusman o mayaman, nariyan unti-unti siyang namimili ng mga lampin, bigkis, baro-baruan at iba pa. Yung iba pang susuotin ng bata sa kanyang pagdating. Bukod pa sa mga bulak, alkohol at iba pang kakailanganin. Ang magiging ama naman ay inihahanda ang gastusin para sa doktor o kumadrona. Mayroon namang mga nakaaangat sa buhay na inihahanda pati na ang crib at magiging silid ng kanilang magiging anak. Totoong napakagastos, kaya naman pinaghahandaan. Pero sa pagdating ni baby, lahat ng ito ay mapapalitan ng saya. Ganito ang unang kapanganakan. Ang ikalawang uri ng kapanganakan ay makikita sa Juan 3:3. Ganito ang mababasa. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ang unang kapanganakan ay kapanganakang pisikal. Ito'y sa sandaling isilang ng isang ina ang kanyang sanggol. Samantala, ang ikalawang kapanganakan ay espiritual. Sa sandaling ang batang isinilang ay lumaki at magkaroon ng sapat na pag-iisip na nakakaunawa na ng tama at mali. Na kung marinig niya ang aral tungkol sa kaligtasang kaloob ni Jesus, na si Jesus ay anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus upang tubusin ang mga tao mula sa kasalanan, nabuhay na muli at umakyat sa langit para ipaghanda ng silid sa kaharian ng Diyos ang bawat taong nanalig at tumanggap sa Kanya. Kapanganakang espiritual. Kung maniniwala at tatanggapin ng batang iyon si Jesus sa kanyang puso bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ang batang iyon ay muling isinilang. Hindi sa laman o pisikal, kundi sa espiritual. Ipinanganak siya sa pamilya ng Diyos, kaya siya matapos ang espiritual na kapanganakan ay naging anak na ng Diyos, gaya ng sinasabi sa Juan 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. At sa Juan 14:1, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ito ang mga katunayan na ang sino mang taong sasampalataya at tatanggap kay Jesus ay may lugar sa langit. Kung ganoon, ano naman ang mangyayari sa mga ayaw tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Sa Juan 3:18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na
ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanglibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Malinaw sa Bible na ang kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao, sapagkat ang Diyos ay banal at lahat ng tao ay makasalanan, katulad ng sinasabi sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang bawat bansa o pamahalaan ay may kanya-kanyang batas na pinaiiral. Hindi para pahirapan ang mga mamamayan, kundi upang magkaroon ng kaayusan, katarungan at kapayapaan. Gayon din naman ang Diyos, may kautusan na siyang gabay para sa matuwid na pamumuhay. At ang sino mang lalabag dito ay nagkakasala laban sa Diyos. Ang anumang paglabag sa kautusan ng Diyos o pamahalaan dito sa mundo ay may katapat na parusa. Ito ang tinatawag na katarungan. Sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang kamatayan niyang ito ay ang kamatayang espiritual. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos at tao. Pero dahil mahal ng Diyos ang taong nilikha niya, bagamat ito ay sumuway sa Kanya, ang Diyos ang unang gumawa ng paraan upang hindi tuluyang mapahiwalay ang taong makasalanan sa Kanya sa pamamagitan ng pagsusugo ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang namatay sa krus upang pambayad o pantubos sa ating mga kasalanan. Ngunit kung sa kabila ng kagandahang loob na ito ng Diyos ang pagsisakripisyo ng buhay ng Kanyang anak, at kung ang tao nga ay tumangging tanggapin ang kaligtasang alok ni Jesus, sa ating talata kanina sa Juan 3:18 sa huling bahagi, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanglibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, na tinanggihan nila. At dahil doon, sila nga ay hinatulan na ng Diyos. Inayawa nila ang Diyos kung kaya wala silang lugar sa langit. Sila na ang gumawa ng desisyon na mapahiwalay sa Diyos. Ang espiritual na kamatayan, ang pangalawang kamatayan. Matapos na sila'y mamatay sa kanilang pisikal na katawan, kung saan nahiwalay na ang kanilang espiritu, ay may hiwalay naman sila sa ating Panginoong Diyos. Ngayong narinig mo ang katotohanan ito tungkol sa dalawang uri ng kapanganakan at dalawang uri ng kamatayan, malinaw na ang sino mang pinili na ipanganak ng 2 beses ay minsan lang mamamatay. Ito ang kamatayang pisikal, at hindi na magdaranas ng ikalawang kamatayan, ang kamatayang espiritual. Dahil makakapiling nila ang Panginoong Hesus doon sa kalangitan. Subalit ang mga piniling minsan lang ipanganak, ang kapanganakang pisikal, at tumanggi sa alok ng Diyos na buhay na walang hanggan kay Kristo Hesus, ay magdaranas nga ng ikalawang kamatayan. Ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, ang naghihintay sa kanila ay walang hanggang kapahamakan pagkatapos ng buhay nila sa mundong ito. Ganun pa man, habang ang tao ay nabubuhay pa sa mundong ito, ang lahat ng pagkakataon ay nasa Kanya pa rin para makasama ang Diyos doon sa walang hanggang buhay na puspos ng kaluwalhatian. Mahal ng Diyos ang bawat tao nang higit pa sa Kanyang buhay. Kaya nga inialay ni Jesus ang sarili doon sa krus. Namatay siya upang tayo ay mabuhay ng walang hanggan. Bakit tatanggihan mo ang napakagandang alok na ito? Sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan o sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Kapatid, kaibigan, pinaniniwalaan mo ba ito? Kung ganoon, lumapit ka sa Diyos at humingi ng tawad sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Sa pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat ka sa harapan ng banal na Diyos.
Sabi sa talatang 8 ng unang Juan 1, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinahahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. 3 lang ang kailangan mong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Una, aminin ang iyong mga kasalanan. Pangalawa, pagsisihan ng taos sa puso ang mga kasalanang nagawa mo. At pangatlo, tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung nakapagpasya ka na piliing maranasan ang ikalawang kapanganakan, sumabay ka sa panalangin. Bigkasin mo ang mga panalangin ito kasabay ko. Jesus, naniniwala akong ikaw ay anak ng Diyos na isinugo ng Diyos Ama sa lupa, namatay sa krus upang tubusin ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Inaamin ko na ako ay makasalanan, patawarin mo po ako, linisin sa aking karumihan. Binubuksan ko ang aking puso ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Salamat sa buhay na walang hanggan na kaloob mo. Ikaw na po ang maghari sa akin mula ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin ito ng pagtanggap kay Jesus, binabati kita. Ngayon, ikaw ay tunay ng anak na ng Diyos na may lugar doon sa kanyang walang hanggang kaharian. At alam mo ba, sa langit man ay may mga nagsasaya dahil sa desisyon mong pagtanggap kay Jesus ngayon. Sa Lucas 10 o sa Lucas 15:10 ay ganito ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Na ang ibig sabihin nito ay pagbabalik loob sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Pagpalain tayo ng Diyos.